Diyos amang makapangyarihan. Taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang paningin ko, masilayan ang gawa mo. Maghari ka na, Ama ko, sa maghapong ito. Sa kalooban at kagustuhan mo ang manguna sa damdamin at isip ko. Huwag sana ako bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. At sa ating Diyos Amang Dakila at sa ating Panginoon, sa ating mahal na Apo Konsing na kanyang kinalugdan, mga alagad, mga kaps, tagasunod pasyente, muli magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat sa kanyang mga anak na sa kanya'y nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Mga kapatid, ang inyo pong abang kapatid ay naatasan bilang isang facilitator at may idinatal sa akin ang Ama na ating pagninilayan. Ang salitang pagbabata. Ang salita pong pagbabata ay maraming alituntunin sa buhay ng isang tao. Higit sa lahat sa mga nabuksan at tumanggap na ang Diyos ay buhay na ating pinaglilingkuran sa almandako at higit sa lahat sa dakong ito. Pagbabata, kung kaya ang isang taong nasa kanyang sarili ay nagbabata, meron po siyang nais na mabago o makamtan sa kanyang katauhan. Mga kapatid, ang mga taong aking tatawagin sa harapang ito, halinawa ay huwag pong tumanggi sapagkat ang inyong abang kapatid ay natasan lamang upang maging kanyang pamagitan at kanilang maisawalat ang bawat pagbabata na kanilang kinakamtan sa kanilang buhay. Mga kapatid, bagamat ang unang magbabahagi ay hindi ko po alam ang kanyang pangalan, subalit taus-puso pong lalapitan na may pagmamahal. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na siya po isang pasyente. Hindi po akong pasyente. Kapatid ko po. Nahiya po ako. Nahiya po. Nahiya po ako eh. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ay si Consolacion Yabot, nakatira sa Angeles City. Nagpunta po kami rito dahil sa kapatid ko. Sabi ng doktor, operahan po sa puso. Pinapupunta kami sa center. Tapos po, dahil nakabalita kami kaya po, yung kumpare namin, gumaling po rito. Kaya po, nagpunta kami rito. Nung una po kami pumunta, hindi nakakapagtrabaho yung kapatid ko. Hindi nakakapagwalis, pag naligo, mahirapan huminga. Pero nung unang araw pa lang po, kinabukasan, nakapagwalis na po siya. Araw-araw po, umano yung pagtatrabaho niya, dumadami. Hindi po namin inangkin yung sinabi ng doktor. Pumunta po kami rito. Kaya siguro po naman, gumagaling na. Salamat po kay Apong Koncheng. Ngayon po, kaming lahat, yung mga kapatid ko, yung nasa ibang bansa, pinadadala rito yung mga picture nila. Pabless daw yung
kaya po konsing. Yung pong kapatid ko sa Australia, tumawag kaninang umaga. Yung mga kapatid ko sa Amerika, tumatawag din. Nagpa-print po ng sa pa-pray daw po kaya pong konsing. Yun lang po kasi naiya ako, hindi po ako sanay. Maraming salamat, mga kapatid, sa iyong pagbabahagi. Mga kapatid, ang karamdaman ay siya pong naging dahilan kung kaya kayo naparito sa Banal Dambana. Sa layo po ng inyong pinanggalingan, yan po ay masasabi nating isang pagbabata. Sapagkat, tulad nga po ng sinabi ko kanina, ang sino man na nagbabata ay may layunin sa kanilang sarili na pangkatawan tao, kagalingan man ng kanyang karamdaman o ano paman. Kaya mga kapatid, yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos bilang kanyang tagasunod. Magpakatatag kayo sa iyong kalagayan upang kayo'y huwag maglupaypay. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin, ito po ay kilala ng lahat. Halos lahat nakakilala na po rito. At ang temang ito ay angkop na angkop sa kanyang buhay. Pagbabata. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Mirna. Mirna Andrada po siya. Papuri at pasasalamat sa iyo, dakilang Ama, ay muli kong ibinabalik ng walang kahulilip na galak sa puso ko. Sa bawat araw, sa biyayang buhay na pahiram mo, ay minamarapat mong sidlan ako ng kagalakan. Kaya't sa pagbabata ko, walang lumbay na maramdaman, kundi pawang kagalakang mula sa iyo. Sapagkat ang maalayan ka, at ang maipagkatiwala mo, ang karampot na karapatan upang maging bahagi ako ng gawain mong pagkabanalan sa bawat araw, ay isang biyayang maituturing kong walang hanggan sa aking buhay. At sa tuwing na Ama, samot dalangin, sa tuwing nang loloobin mong tumindig ako sa harapan, ay maging kapakipakinabang ang bawat kong pag-aalay, maging inspirasyon ng mga kapatid kong naririto at ang mga kapatid ko na walang sawang sumusubaybay sa internet. Muli po, salamat sa iyo, Ama. Pangunahan at pagharian mo po akong ganap. Amen. Buhay po ang Diyos. Napakadakila po ng Panginoon. Hindi ko po masambit sa aking labi na, tinawag ako ng anak na Fainor, hindi ko inaasahan. Hindi ko po masambit yon sapagkat ang katotohanan sa buhay ko po, bawat araw, umaasam, nagmimithi na tawagin ng Ama. Bagamat hindi naman sinambit ng anak na Fainor kung ako'y aawit o magbabahagi, karampot na pagbabahagi, anak, kung anong kalooban, salamat sa Panginoon. Pagbabata. Kung pagninilayan po natin, sa bawat araw, ang tema ay pabalik-balik lamang. Subalit sa akin pong damdamin ay iniangkop at iniugnay ko po ito sa bawat araw na tinuturan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching at maging sa mga kapatid na niloloob ng Amang magbahagi sa bawat araw. Bakit nga raw po ang salita ng Diyos paulit-ulit
ngunit hindi nakakasawa. Amen po ba? Sadyang niloloob na paulit-ulit sapagkat halimbawa po sa araw na ito, tema ng kapatid ay pagbabata. Kung kalooban ng Ama na maraming makapagbahagi, pinakamarami na po ang 7, 6, ano po? Kapag lumuwal na po ang mahal na Apo, taglay ang banal na Espiritu na ating pinananabikan ay wala na pong pagkakataon yung iba. Kaya po, kahit po pabalik-balik, mapakarami pa pong nagmimithi na hindi niloloob makapagbahagi. Ito po, sa pagbabata. Sa akin pong pagbabata, maraming bagay akong nakamtan. At hindi naman po nang dahil sa aking pagbabata ay wala akong minimithi kundi ang humiling sa Panginoon. Hindi po. Kundi nararamdaman ko sa aking sarili ngayon na patuloy na ninanasa kong makatupad, makapagbata kung ano yung marapat na nasa ng Ama para sa akin, sa aking damdamin. At batid ko po kayo'y gayon din. Sapagkat sa bawat pagbabata, may kaakibat na galak at saya na handog ang Ama. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Bakit po? Bakit ko po naturan at nasambit yaon? Sapagkat, habang nasisilayan ng Ama na ikaw ay nagbabata ng may katapatan, walang hanggan ang kanyang patnubay na mainam na ating nakakamtan. Halimbawa po, may mga karamdaman. Gagawin ko na pong halimbawa ang sarili ko. Sino po ang makapagsasabi sa mga pagkakataong ito? Mayroon po akong dinaramdam. Napakabuti po ng Diyos kasi hindi niya po pinahintulutan yung mukha ko, yung kamay ko, yung lahat po ng nakikita at nasisilayan ng tao. Subalit sa loob po ng katawan ko, may mga tumubong kati. Ano po? Kati po, dito, lahat po. Dito, may dito po. Sa init po ng panahon. Subalit, kung paano nung mga panahon na pinahintulutan kami ng Ama na makapaglingkod sa aming tahanan, mayroon din pong halos 3 taon. Ipinasilay ng ating Ama kung paano yung mga kati na sa kapahintulutan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo ay niloob na makapanggamot sa tahanan. May dumarating po sa tahanan na maraming mga kati, halos po maging sa pag-aari, sa mga kilikili may mga sugat. At sa pamamagitan ng pagbabata, ng aming pagbabata, na kaloob ng Ama, na nakaagapay ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ay pinasilay sa aking mata na pinagaling ang mga karamdamang yaon. Ngayon, di po ba pribilehyo yun sa pagbabata ko po nananalig akong ang buhay ko nga po naipahiram niya. Ano po kaya yung mga kati na hindi niya matatanggal? Ano po? Palakpakan po uli natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sapagkat nung isang araw po na nag-joyful ako, kung natatandaan po ng ilan, bagamat kating-kati yung buong katawan ko, sambitin mo. Sabi po sa isip ko, na gumalaw daw po yung ating katawan at papawisan daw po tayo. Lahat daw po ng pawis na lalabas sa katawan, yung maruming tubig, aalis. Inangkin ko po sa sarili ko na mawawala yung kati. Pangalawang punas po ng aksibal, hindi na po ako nakapagbanyo. Salamat po sa kapatid na Teban doon sa mga dahon-dahon. Pinagtiyagaan po ako ng kabiyak ng puso. Sa loob po ng aming maliit na altar, nagsara po ako ng pinto, sinara ko yung kurtina, tinanggal ko po lahat ng damit. Kuskus po, buong katawan ng aksibal, ano po. At hindi ko po namamalayan ngayon, parang kahit may mga, hindi na ganong kakati. Maraming uri ang pagbabata. Pagbabata sa paglilingkod sa Ama. Napakasimple po, di po ba? Magbata ka. Sa akin po sarili yung binabahagi ko. Yung pagbabata ko po napakasimple lang Yung pagbabata ko po ang ginagamit lang sa akin at hinihingi ng Panginoon yung lakas na ipinahiram niya sa aking katawang lupa. Kung kaya po, kahit medyo may edad na, doon sa lakas na kaloob niya, nakakaganap po ako doon sa mga bagay na pagbabatahan ko na ang kahulilip naman nga po noon walang hanggang galak. Ano po? Hindi po hambing sa ibang kapatid natin. Napakarami po natin mga kapatid dito. Lingkod ng Diyos o hindi lingkod ng Diyos. Kakaiba po ang kanilang pinagbabatahan. Ito po, ang kapatid anak na Finor, ang pinagbabatahan po nito'y karamdamang maigting sa kanyang tiyan. Subalit kung masisilayan po natin kung paano niloloob ng Diyos na siya'y lumundag.
ay sadya pong hindi nyo mababanaag na siya may karamdaman. Ano pa po? Ang ating mother of the house, ano po yung pinagbabatahan niya? Sa bawat araw, nagdudumali, may eskwela, nagdudumali, namamalengke, nagdudumaling makapaghanda ng pagkain para sa mga kapatid. Amen po ba? Ang mahal na apo na nagiging inspirasyon natin sa kanyang pagbabata, yun po yung nagiging inspirasyon natin, yung nasisilayan po natin sa kanilang katapatan, kung paano nila natutupad yun ng dahil sa Panginoon. Ano pa po kaya ako sa sarili ko na wala po akong salaping binibitiwan sapagkat wala po akong salaping bibitiwan. Amen po ba? Ngayon, marapat lang po na yung lakas na ipinahiram sa akin ng ating Panginoon ay gamitin ko upang mahandugan ko siya at maalayan ko siya sa mumunting kaparaanan na mapagbatahan ko. Sapagkat kung paano ako pinagbatahan ng ating Panginoon, pinagtiyagaan ng ating Panginoon na ako'y akayin sa dakong ito. Kung kaya ngayon ay nagkaroon ako sinidlan ako ng kaunting katatagan, hindi pa po ganun kapuspos. Karampot na tatag at katapangan na hindi ako mahiya na ibahagi ko yung mga kahiwagaan na nagaganap sa buhay ko. Ilan po yun sa mga bagay na maibabahagi ko kaukulan sa temang ito, pagbabata. At katotohanan po, mga minamahal kong mga kapatid, purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. Kung kaya po, kapag may tumitindig sa harapan, pinagbabatahan ko po na matamang pakinggan yung bawat nagbabahagi. Bagamat kung magkaminsan, hindi ko po mapigil yung bibig ko, medyo po maingay din ako doon. Yung pag-amen ko, yung pag nagsalita ang banal na Espiritu, tapat ba ang Diyos, buhay ba ang Diyos? Maari naman po akong mag-amen, subalit di ko po mapigil yung bibig ko. Tapat ang Diyos, buhay ang Diyos, sapagkat nagagalak po ako. Yung pong pagbabata ng pakikinig, mapakalaki po ng naidudulot sa akin. Ano po? At ginagawa ko pong panuntunan yung mga magagandang nasisilayan ng aking mata at talagang nasisilayan ko sa bawat araw ng buhay ko. Kung sila nga nakapagbabata sila, iba-iba po kasi ang kaloob eh. Ang kaloob kay mother, ang kaloob ay umapuhap ng, alam niyo po, umapuhap ng mga kapatid sa pamamagitan ng ibang kaloob sa kanila. Ang mahal na apo, ang ilan naman sa mga kapatid, magpatak ng mata at maraming mga bagay-bagay. Ako nga po sa sarili ko, nararamdaman ko po na sa kabila ng mayroon akong ginagampanan sa dakong ito, karampot lang. Sa pagbabata ko, mas marami akong inuubos na oras sa pamilya ko. Amen po ba? Kung kaya po, pag ako ay niloloob ng Ama na makasama sa misyon, sadyang hinihiling ko po sa Panginoon na mapagbatahan ko ito sapagkat sa kaparaan ng iyon, nararamdaman ko po na lumalakas ako. Lumalakas po yung katawang lupa ko. Kasi po, di po ba tinuturan? Ang kalakasan, ang kalusugan ng ating katawan ay higit pa sa isang kayamanan. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Pinagtatanto ko po yan na sa nasisilayan po ng mata ko. Minsan po may mga pasyente na mga nakaluklok po sa wheelchair at nadadama po natin dahil binigyan tayo ng pandaman ng Diyos, mayroon po silang mga kakayanan sa buhay. Ano po? May mga pera, may mga salapi. Nangungusap po sa aking kaisipan. Pag nilayan mo yan, mahal na anak ko, gusto nilang tumindig, gusto nilang gumanap, hindi sila makaganap, hindi sila makahakbang. Samantalang sa buhay ko, simple lang, ano't hindi ko mapagbabatahan yung mga bagay na gusto ng Ama para sa akin. Amen po ba? Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, ilan lamang po yun sa pagbibigay bahagi ko doon sa temang pagbabata. At doon din po sa mga pagbabata ko na yun na magnasa't magmithi ako na makinig ng mga banal na salita niya sa bawat araw. Yung pong mga naging maiigting kong karamdaman nung nakaraang panahon sa buhay ko, yung mga bukol po sa tiyan, bukol sa dibdib. Lahat po na yun ay niloob ng Amang maparam lahat yung karamdaman na yun. Ngayon, ano po kaya ang magiging dahilan upang hindi ko mapagbatahan yung mga karakarampot na pag-aatas ng Ama? Alam niyo po yung mga ginagampanan ng mga kapatid bilang mga lingkod,
Isa po ako doon. Ala naman pong nag-utos na tao. Amen po ba? Wala po. Doon sa mga pagbabatang ginagampanan, ang nag-atas po ay ang banal na espiritu sa kaisipan. Yung po bang kusa na lang dumating sa damdamin mo na gusto mong gampanan yung gampanan na yun. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nag-atas, hindi tao. Kung kaya po, pag gumaganap ka ng may katapatan, may galak. Amen? Siguro po, sasabihin ko po, ay yung sa katotohanan, ano po, kung sa bilang pagkatao ko, at ang iaata sa akin ng Ama siguro ang pagganap ay yung maglalabas ako ng salapi. Hindi po siguro niloob dahil wala akong ilalabas. Ano po? Kagaya po ng nagaganap ngayon sa ating Mother of the House, sa mahal na apo, kung paano silang dalaway magkaugnay sa mga pag-apuhap sa kaukulang kaganapan dito sa loob ng dambana. Kaya po, sa mumuntikong pagbabata, sa tuwina, nais kong maibalik sa Ama ang pagpupuri, pasasalamat na may gawa. Hindi lamang po sa pag-awit. At pinasasalamatan ko po siya ng walang hanggan sapagkat itong kaloob niyang ito, nang dahil ako'y nagbabata, kahit papaano'y nasisilayan ng Amang pagbabata ko, pinagagalak niya po ako sapagkat ang maawitan ko siya ay isang kagalakan sa puso ko. Marahil, hindi ko po alam kung kaunti yun o naparami, paumanhin po anak. Salamat sa Panginoon, niloob niyang ako'y maging bahagi muli ng gawain sa araw na ito. At naniniwala po ako, magbata lamang po tayo. Huwag po tayong mainip kung kailan yung takdang kaloob ng Ama upang tayo ay magkamit doon sa ating minimiti. Naniniwala po ako na buhay ang Diyos. Sa dakong ito o saan mang dako, ang Diyos ay buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. I believe, buhay ang Diyos. Buhay na buhay po siya, sabi ko. Uupo na ako dito. Muli ay magpapadama ako sa Ama na ako'y tawagin niya at naniniwala ako kapag kalooban niya ay loloobin. Salamat, anak. I believe for every drop of rain falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, I believe, I believe. Above the street, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or thoughts to leave, or see the sky, then I know I believe. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way.
I believe above the storm, the smallest ray will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cry, or that's a leaf, or see the sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cries, oh, that's a leaf, or see the skies, then I know I believe. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Ate Tamirna, maraming salamat po sa napakagandang pagbabahagi ninyo. Katotohanan po ang mga pinahayag sa atin ng ating kapatid. Sapagkat isa po ako sa buhay na patotoo. Hindi nga lang po niya naibahagi sa inyong lahat, pero may isang pagdadalisay o pagbabata na nasilayan ko sa kanya. Nang kami po ay nasa Ilocos. Ang kanya pong tiniis na pagbabata na dahil sa kanyang alaga sa kanyang pong pamangkin. Yung bata pong iyon ay talaga pong, kung akin pong lilimiin, ganun pong may isip naman. Pero sa aking pakiwari para po lang isip. Sapagkat kung ano po ang sabihin ng ating kapatid, hindi po halos pakinggan. Ako naman pong sa kanya ay nakakasilay. Komo po, kapwa po siya alagad. Ako rin po ay nasasaktan. At may nadarama po ako sa aking kalooban na parang kinukurot ang aking puso na napakaliit na hindi ko kayang sumigaw sa sakit na aking naramdaman. Subalit, ika nga po, sa kanyang pagbabata, ang lahat po ay kanyang nalampasan at sa tuwin na siya ay nakatindig sa inyong harapan. Maraming salamat po. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pong pagbabahaginan, isa pong announcement. Bukas po, araw ng Biyernes, maaga po ang ating gawain sa ganap na 12:00 sapagkat meron pong misyon ang ating mahal na apo. At ang susunod ko pong tatawagin, siya po'y maghahandog ng isang awit. Nag-iisang anak siya ng kanyang ama't ina. Nag-iisang reyna ang ating kapatid. Isang anak na babae, ang ating kapatid na Pilar Mananghaya. Reyna. Purihin ka, Ama. Salamat po. Muli, eto na naman po ako, nakatindig sa harapan. Kaya, kay sarap po. Kay sarap talaga. Talagang talaga. Kay sarap kapiling ng Espiritong Banal. Amen po ba? Kaya nawa po, tayong lahat magmithi na makapag-alay sa ating Panginoon. Pamamagitan ng kung ano po ang nasa natin. Kaya't kung meron po sa inyo na nais na huwag po kayong mahiya. Malulugod po ang ating Panginoon kapag po kayo ay nag-volunteer na makapaghandog sa Kanya. Kaya't ang awitin pong ito ay para po sa inyong lahat. Kapag po nagbata ka, sigurado may hinihintay ka. Amen po ba? At sigurado kapag nagbata ka, ang Panginoon ang kasakasama mo, kaya hindi ka niya pababayaan. Ang hinihintay mo ay magiging kagalakan. Amen po ba? Kaya
para po sa ating lahat. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang likaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't magbata ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating ang likaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kailangan mo tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi bighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't magbata ka lamang. Purihin ka, Ama. Salamat po. Nagagalak po ang puso ko pagka tinatawag ako ni kapatid na Lando. Tunay nga po naman na kaibuti ng Ama sa katauhan niya. Lagi niyang ipinagmamalaki ako'y nag-iisa. Totoo po yun. Talaga pong hahaba po yata. Alam niyo po kung ayoko maiyak.
7 po kaming magkakapatid, ako lang ang babae. Kung gugustuhin ko lang po, wala po ako rito. Subalit, ipinaglaban ko po ito. May kapatid po ako. Sorry. Talaga pong pinipilit niya ako na alisin dito. Gustong-gusto niya, gumanda ang buhay ko. Pero, subalit, nag-usap po kami, heart to heart, face to face, sabi ko sa kanya, pabayaan mo na ako. Doon ang kaligayahan ko. At mayaman ang amo ko. Higit na higit, pinakamayaman sa kalahat-lahatan. Wala ka kuyang mga bagay-bagay na kayamanan nyo na yan. Kasi po yung kapatid ko, yun na nga po, marami siyang business. Kahit saan ubra ako. Talagang marami siyang sinasabi sa akin. Pero alam ko po, pagmamahal niya daw yun sa akin. Dahil iniisip niya yung buhay nga namin. Pero sabi ko, hindi. Dito lang ako. Kay Lord ako, siya ang amo ko. Yun po. Kaya, hindi ko po pinanghihinayangan yun. Hindi ako, basta, maligaya ako. Sabi nga niya, paano ka naging maligaya? Wala ka naman pera. Hindi ka ako sa perang kaligayahan. Kanya-kanya po tayo kasi ng, yun nga po, ito ang ligaya ko, itong dakong ito. Kaya, kahit anong sabihin nila. Pero ngayon po, nakalipas na ang panahon, kasi matagal na nga po. Kasi po, simula po nung yung dakong ito, nandito na po ako. Kung magpo 14 years na po ito, 14 years na rin po ako dito. Nung po kasi malilit pa yung mga anak ko, yun nga, ba't ko daw iniiwan, ganun. Pero lahat po na yan. Yun nga po, kasama po ito sa pagbabatay. Talaga pong binata ko po lahat yun. Lahat ng sinasabi nila. Hindi lang po yun, kasi nga po, 7 sila. Oy ate, batay ka, hindi ka maghanap buhay. Ano ba yung ginagawa mo? Aba, mas mayaman ka ko yung amo ko sa inyo. Kasi lahat po sila may hanap buhay. Yun po. Pero, subalit nga po, napakasarap po. Hindi ko po alintana yung mga sasabihin nila. Pero ngayon po, okay na. Okay na po ang lahat. Sa pagbabata ko, hindi nila ako natibag. Dahil ang kakampi ko, ang Diyos. Kasi po, ala po akong pandamang maghanap buhay, umayon dun sa gusto nila, dito po talaga. Kaya sa pagbabata ko, ngayon, gaganong ka na lang. Meron ka na, hindi ka na, kahit di ka maghanap buhay. Ang ibig po sabihin, buhay ang Diyos. Talagang pinakita niya na kahit hindi ako maghanap buhay, kung ano pong kumakain sila 3 beses maghapon, ganun din po kami. At saka hindi po niya ako talaga pinabayaan. Ngayon po talagang mga anak ko, mahirap po ayaw po kasi talaga po ako tahimik lang yung pong magyayabang. Hindi po ito pagyayabang, pero siguro po, oras na. Totoo po yun. Mga anak ko po ngayon, may hanap buhay. Sila po nagbibigay sa akin. Yung mga kapatid kong nagsasabi na, ate, maghanap buhay ka, sila rin po nagpapadala sa akin. Hindi ako humihingi, binibigay nila. Yun po, yun ang pagkilos ng Diyos na talaga namang ibinibigay po niya ang lahat ng pangangailangan. Dahil alam niya, siya ay nasa puso ko, siya nasa isip ko, at talaga pong mahal na mahal ko po siya. At dahil nga po yun, mahal na mahal ko siya, si mother, hindi ko po alam yun Bakit po talagang laging bukang bibig ko, I love you Lord? Kasi alam kong mahal na mahal niya ako, simula pa po. Yung pong tatay ko, talaga namang niayaw akong madapuan ng lamok Niayaw akong madapuan ng kahit na anong insekto Pero po, siya, nasisiyahan sa nakikita niya sa akin ngayon. Pero nung una rin, pinagsasabihin din ako na yung anak ko, unahin ko, mga pag-aalaga sa tahanan, sabi ko, tay, ang Diyos ka ako mangangalaga sa kanila. Kasi po noon, lagi pong may lakad din, kung ilang araw kami alis, nakasama po ako sa
party ng ano ba yun? Rojas, kay Sister Dory, ilang araw kami doon. O, iniiwan ko po yan. Basta ang katwiran ko, mayroong mag-aalaga sa kanila. Kaya lililisan ko po lahat yan kung ilang araw kaming umaalis. Ayun po, talaga pong napakabuti ng Diyos. Kaya po ito, ang lahat ng pagbabata ko, ito po, masaya ako. Panatag na panatag ang isip at kalooban. Kahit anong, Mami, panatag ang isip, panatag ang puso, kahit anong dumating na bagyo at unos, okay lang. Kung hindi, nako, kung hindi sa Ama, nako po, bagsak na. Kaya ang sarap po. Kahit po, totoo po yun. Kapag alam mong kasama mo ang Diyos, talagang damang-dama mo siya, kahit anong dumating sa'yo, ititindig ka niya. Kaya para po sa lahat, damhin po natin na talagang kasama natin ang Diyos. Nang sa gayon, magiging madali po ang lahat. Yun lamang po, marami pong salamat. Maraming salamat po sa iyong awit at magandang pagbabahagi. Kanina po nabanggit ko na ang ating kapatid ay nag-iisang reyna ng kanyang ama't ina. Kung tinanggap niya ang alok ng kanyang mga kapatid. Subalit, hindi niya inalintana. Siya ay nagbata at siya ay nasisiyahan na sa konting kita ng kanyang kabiyak ng puso. Amen po ba? At sunod po natin magbabahagi, ay tatawagin ko po ang ating kapatid at palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Berhel Bustamante. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po tayong lahat. Amen po ba? Bilang pasasalamat po sa ating Panginoon, palakpakan po natin siya. Muli po ang walang hanggang papuri at pasasalamat po ay ibinabalik ko po sa ating dakilang Diyos Ama sa muli kalooban niya po na ako'y tumindig sa harapan upang isiwalat po yung mga kaukulan na mga pinagdaanan, mga pinagbatahan ng nakaraan na binigay ng Diyos ang kahulagpusan at yung mga pinagbabatahan pa sa kasalukuyan na batid kung ang Diyos ay di ako pababayaan, kikilos at gagalaw ang kanyang kapangyarihan upang ang katagumpayan ay ganap kong makamtan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagbabata. Sino nga po kayang tao ang walang dinadala o walang binabata? Meron po ba? Meron po kaya, yung pong mga taong walang dinadala o binabata, para pong sa salita ng tao parang napakaswerte nila. Subalit sa larangan po ng kalooban ng ating Panginoon, kapag ikaw ay may dinadala at binabata, subalit sa pagdadala mo at pagbabata, ang Diyos ay iyong damang-dama, higit kang mapalad sa walang binabata. Amen po ba? Napakabuti at napakadakila po ng ating Panginoon. Sa damdamin po bilang katauhan, maaari pong sa lahat ng ating mga pinagbabatahan o pinagdaraanan, tayo po ay matatakot ng lumaban o dili kaya po ay magtibay. Subalit kapag sa kalooban mo, batid mo na ang lahat ng pinagbabatahan mong ito, may Diyos na kakampi ka, may Diyos na kasama ka, may Diyos na sandigan ka. Alam mo, ang bawat pinagbabatahan mo'y makakaya mo at hindi papahintulutan na batahin mo iyan kung di mo makakaya. Sa akin po, sa personal ko pong buhay, maaari nga pong sabihin ng tao na sa bata mo namang iyan, marami ka na bang binabata? Tanging ang Diyos po ang nakakaalam. Kapag po pala ikaw, nasanay ang iyong mga kapwa na ikaw ay masayahin, kapag ang iyong mga kapwa sa kapaligiran o sa komunidad, nasanay na ikaw ay matatawanin, mapagpatawa, mapalabiro, kaala nila ang buhay mo ay easy-easy lang. Kapag ka ikaw ay nagpapahayag sa harapan na nagbibigay ng inspirasyon, kala nila kaswerte naman nila, nasasabi nila yan kasi wala silang pinagdaraanan. Mga kapatid, sa harap ng telon, malakas at masigla,
Tila walang problema kapag nagbigay ng inspirasyon sa kapwa. Subalit pag sinara na ang telon, haharapin mo ang sarili mong binabata. Subalit kasabay ng pagharap mo sa sarili mong binabata, may Diyos na kasama ka na hindi pababayaan ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po bilang mga lingkod, ang natutunan ko po, kapag nagbata ka, huwag mo nang pangalandakan sa tao. Kasi po, kapag ka ikaw bilang isang lingkod, daing ka ng daing, hinaing ka ng hinaing, pumapangit ka, tumatanda ka, paano ka magbibigay ng inspirasyon sa mga nakikinig sa'yo? Subalit kasabay ng binabat at pinagbabatahan mo, masaya ka, may sigla ka, pumopogi o gumaganda ka. Pagharap mo sa Diyos, kayo na lang po siya po ang makakita kung paano ka lumuluha. Siya na lang po ang makadama kung paano ka nahihirapan. Sapagkat kapag naman yung binabata mo, dinaing mo sa tao, ngayon pwede ka niyang pakinggan. Mamaya pwede ka niyang pakinggan. Pag naulit yung pinagbabatahan mo at dinaing mo sa kanya, pwede ka na niyang pagsawaan. Subalit, kapag ikaw ay may pinagbabatahan, sa Diyos mo inilaga at pinagkatiwala mo ang lahat, ang binabata mo'y di mo namamalayan, nakauusad kang may kagalakan at ang lahat ay napagtatagumpayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa dako pong ito, bakit po kaya ang mga taong nabuksan, partikular ang mga lingkod na hinirang, sa kabila po ng mga binabata, ay may ngiti pa rin at may lakas na lumalaban? Alam niyo po kung anong sikreto? Ang mga banal na aral po na aming napapakinggan sa pamamagitan po ng Espiritong Banal, sa katauhan ng kinalugdan ang aming minamahal na Apo Conching. Ito po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ito po ang nagbibigay sa amin ng katatagan. Ito po ang nagpapatibay sa aming pananampalataya bawat araw. At ito po ang nagsasabi sa aming, anak, sa pagbabata mo, ako ang kasama mo, sumulong ka sa laban ng buhay mo, di ka pababayaan kailanman, mahal ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa pagbabata po, kinuha ko po yung 4 na letra. Sa salita pong pagbabata, kinuha ko po ang salitang bata. Bata. Pagbabata. Kinuha ko po yung 4 na letra at gusto ko pong sambitin natin ang salitang bata. Pakisabi nyo nga po, bata. Bata. Ano po ba ang bata? Ang bata po, yung mga bata na mababait. May bata. Ang bata po, masayahin. Mababaw ang kaligayahan. Ang isang bata po, kapag siya'y nakalapit sa kanyang magulang, kahit may sugat siya, kahit may problema siya, kahit inaway siya nung kalaro niya, basta nakakapit siya sa magulang niya, solve ang problema niya. At ito po ang gusto kong bigyan ng tuon. Kapag tayo po ay nagbabata, tumulad po tayo sa ugali ng isang bata. Di po ba kapag tayo nagbabata o may problema, napakainit po ng ulo natin? Parang pasan ko ang daigdig. Halimbawa po, meron kang problema, lumapit yung anak mo, humihingi ng pera o may sinasabi, lubay-lubayan mo nga muna ako, sa dami ng problema ko, sumasabay ka pa. Yan po ang ugali ng tao. Tularan po natin ng isang bata na kahit po siya ay merong problema, pagka po yung damdamin niya, nandun pa rin po yung sa oras na ito pinakikibakahan niya, parang yun yung nakatuon sa isip niya. Subalit kapag nakakita na siya ng kalaro, yung binabata niya o yung problema niya nawawala na. Tama po ba? At ito po ang pinakamaganda. Ang isang bata po, kahit ano po ang takot niya sa buhay, kahit ano po ang hirap niya sa buhay, pag siya'y alam niyang nasa piling ng kanyang magulang, patag ang kalooban. Kapag tayo po ay nagbabata, tumulat po tayo sa isang bata na ang ating pong sarili ay laging nakaugnay sa ating tunay na magulang. Yaon po ay walang dilit ima, ang Diyos Ama na sa atin ay lumikha. Sapagkat tulad ng isang bata na kapag kapiling ang magulang ay napapayapa,
tayo rin pong may binabata sa buhay na ito, sa lupang ito, kapag ang ating mga sarili nakaugnay sa ating tunay na magulang, yaon ay walang dilit iba kundi ang Diyos na makapangyarihan. Bawat pagbabatang mahirap iusad, bawat pagbabatang may kalakip na hirap, gumagaan, nahuhulagpusan, nakakayanan, sapagkat batid nating lahat, hindi lamang tayo ang magdadala, kundi ang ating magulang, ang ating kasama, na sa bawat nating binabata, di niya tayo pababayaan kailanpaman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga naririto, sa lahat po ng mga binabata at may mga binabata, karamdaman man po iyan, problema man po iyan sa buhay, pagsubok o pagdalisay man iyan, kaisipan na nagpapalito sa ating mga katauhan, mga bagabag sa ating kalooban, pagkakautang man yan, problema man yan sa mga material o pinansyal, ang lahat po ng yan ay ating pinagbabatahan. Hindi po natin kayang bigyan o dulutan niya ng paraanan o solusyon man lang. Upang yan ay ating makayanan at mapagtagumpayan, kilalanin po natin ang Diyos na dakila na magbibigay ng hiwala sa pagbabata natin dito sa lupa, siyang magbibigay ng kahulagpusan, gantimpalang mainam. Kaya sa inyo pong lahat, karamdaman man pong kayo'y pinagbabata o nahihirapan, nandyan po ang ating Diyos. Isuko nyo po at iyalay sa Kanya. Tiyak po kung magtitiwala kayo at maniniwalang totoo na sa dakong ito ang banal na Espiritu ay buhay na buhay sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Conching. Ang ating pong pagbabata ay gagaan, ang ating pinagdaanan ay mahuhulagpusan. Uuwi po kayong may kagalakan sapagat ang pagbabata sa Diyos ipagkatiwala siyang sa bawat isang anak niya sa lupa. Magandang umaga po at marami Kapatid, maraming salamat sa magandang pagpabahagi. At harinawa po sa inyo mga kapatid ay maging karagdagan, buhay pananampalataya ang inyong mga narinig mula sa ating kapatid. Ang susunod ko pong, siya nga po pala mga kapatid, naalala ko po, nung nakaraang buwan, ako'y facilitator din po. At ang aking pong tema, hiwaga at pagpapala. At ngayon naman po, muli nasa inyong harapan ako, ang ating pong tema ay pagbabata. Ang sinuman pong sa bawat isa, kung wala pong pagbabata, ang hiwaga at pagpapala ay hindi po makamtan ni numan. Subalit, kapag ang isang tao naroon po ang pagbabata, tandaan po ninyo, hiwaga, pagpapala, ipagkakaloob ng Amang Dakila. Maraming salamat. Mga kapatid, kadalasan bigkasin ko sa harapan ito. Hindi po kumpleto ang aking pagiging facilitator kung sa harapan ito ay hindi titindig ang taong hinuhugutan ko ng lakas ng pananalig at pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa ating kapatid na Mother of the House, kapatid na Maris. Salamat, Ama. Muli sa araw na ito ay pinahintulot mo upang maghayag ng katotohanan, ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapala, kagandahang loob namin nakakamtan sa bawat araw. Nawa ang mga anak mong tinawagan mo sa oras na ito at sa araw na ito, ganap ka nilang madama na ikaw ay Diyos na buhay, tunay na mapagmahal, at di nawawalay kailanpaman sa sino mang sa Kanya'y may katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Napakaganda po ng bahagi ng aking mga kapatid. At sabi ko nga, yung pagbabata, parang walang pinagkaiba po yun sa matyaga. Amen po ba yun? Pagtsatsaga. At habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, narinig niyo po yung awitin ni kapatid na Myrna at ni kapatid na Pilar at una-una pong nagbahagi si kapatid na Berhel.
Isa lang po yung pumasok sa aking kaisipan na bahagi ng Ama. Ang pagbabata, ang pagtsatsaga ay may dalawang sangkap na dapat ay taglayin ng bawat isa. Ano po yun? At tatlo po pala. Ano po yun? Kailangan puspos ka ng pag-ibig. Hindi ka naiinip at hindi ka nagsasawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung ang tatlong katangian na ito ay wala sa puso mo, hindi ka makapagbabata. Buhay po ba ang Diyos? Subalit sino ang magbibigay nito? Hindi tao, kundi ang banal na Espiritu na siyang tutupad sa katawan mo upang sa dakog ito ay tuwirang makilala mo kung sino magbibigay na ikaw'y makapagbata na totoo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang aking nakamtan. Yan po yung isang benepisyo na aking nakamtan sa dakong ito. Na sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, malaki ang benepisyo na matatanggap mo kapag ang Diyos ang pinagbatahan mo. Ay, amen po ba yun? Kapag sa Diyos ka nagtiyaga at nagbata. Bakit? Walang pinagkaiba po yan sa isang trabaho na uulitin ko muli. Na kapag ikaw ay matyaga at masipag, may dagdag bayad. Napopromote ka kagad. Ngayon, sa pananampalataya at sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, kung ikaw ay mapagbata, sigurado aabutan ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, sabi nga ni kapatid na Berhel, sa kabila ng mga ngiti, sa kabila ng mga halakhak, nakikita nyo po, para po kami mga bionic, akala ng tao, bionic po kami. Hindi po, kagaya rin po kami ninyong ordinaryong tao. Subalit ang kagandahan, in and out, mahal kami ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat hindi mo maaari itago yung ginaganap ng Diyos sa buhay mo. Kagaya ko po sa akin, sabi ko nga, Ama, ako po ay ako ay produkto ng yung hiwaga at pagpapala. At ako rin po ay binahaginan mo ng kaukulang bahagi ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching upang makapagbata. Amen? At sigurado mga kapatid, kagaya po kayo, sa oras na ito nagbabata kayo, bakit? Sapagkat may hinihintay kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kung hindi kayo magbabata, wala kayong makakamtan. Ganun lang po kasimple. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, bakit nagbabata ang mga alagad, mga caps, mga tagasunod, mga pasyente? Ang ilan gustong gumaling. Ang ilan, dahil nagbabata, gusto makilala ang Diyos. Ang ilan, para may hingin. Lahat may reason. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, isa lang. Kapag ang pagbabata mong gagawin ay ang paglingkuran ng ating Panginoon, kailangan puspos ka ng pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung wala ang pag-ibig na ito, hindi mo magagawa lahat. Mata mo magkakasala. Tenga mo magkakasala. Partes ng katawan mo magkakasala. Subalit dahil may Diyos na totoo na tutupad sa katawan mo at mahal mo ang Diyos, tutup din mo anuman ang kaganapan, makapagbabata ka. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, ngayon, kaya po ako nagbabata. Alam niyo po ba? Ito po kasi ang bahagi sa akin ng Ama. Kailan lang? Anak, gawin mo ito at ito yung ibibigay ko sa'yo. Hindi lang sa akin pangako po yun. Sa ating lahat. Amen? So kapag ang Diyos na ang nagtakda sa kalooban ng ating Panginoon at sa kanyang kapangyarihan, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, araw-araw, hinahasikan po tayo ng aral. At yun po yung magdidilig upang tayo ay huwag mapagal. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, doon po ngayon nakatuon ang isip at puso ko. Kaya pagbulat ng mata, sabi nga ni kapatid na Berhel, tawa lang, easy-easy lang, totoo po yun. Sapagkat yun ang buhay ni binigay ng Diyos, yung maging relax ka sa kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa oras na ito, yabang andyan na ating mahal na Apo Kunching, ito lang iiwanan ko po sa inyo. Alamin niyo po kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa buhay niyo. Bakit kayo naririto? Kailangan niyo pong tuklasin yon. Sapagkat kung hindi niyo tutuklasin yon, parang bara-barabay lang yan Kailangan magkaroon ka ng mission vision sa sarili mo para mai-focus mo kay God kung ano talaga ang dapat mong batahin para makamtan mo ang kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, magkaroon ka ng pangarap na kamtin siya at sigurado makapagbabata ka. Walang pinagkaiba sa nag-aral na gusto kong maging doktor. So, 8 taon mong aaralin. So, magbabata ka.
Ngayon, gusto natin lahat makarating sa langit. Kailangan mamatay muna tayo ngayon. Amen? Sino gusto mamatay ngayon? Wala. Hindi kayo makakarating sa langit. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, magbata po tayo na mabago tayo ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, mamamatay ang lupang katawan natin bilang pagkatao at papasok ang Espiritu at yun na yung tutupad upang kamtin natin ang pangarap na makatungo sa ating Panginoon. Iiwanan ko sa inyo, hanapin niyo po ang Diyos. Lumalim pa kayo. Andyan po ang ating mahal na Apo Kunching, araw-araw naghahasik. Nagpapakilala sa ating Ama. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan, namatay man ang Kristo, may ipinalit na katauhan upang mailapat sa ating kalooban. Amen? At sa pamamagitan ng Espiritu, alamin niyo po, kagaya ng sinambit ko sa inyo, ito po iniwanan ni God sa akin, anak, gawin mo ito at ito ang ibibigay ko sa iyo. Maaaring isabihin din sa inyo at ito ang pagbatahan nyo, kakamtin nyo ang biyaya at pagpapala ng Ama. Muli, magandang umaga sa tanghaling ito. Mami Marisa, maraming salamat po sa napakagandang pagbubahagi. Ang tumanggap ay pinagpala at ang hindi tumanggap ay di pinagpala. Mga kapatid, inangayahan ko po tumayo ang lahat upang ating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.